Now, we will talk about making waves of good news. No? Napakadaming kahulugan yan para sa buhay natin. No? Yung waves kasi sometimes being mentioned, no, sa Bible, pero kaunti lang. Pero yung waves, pag tiningnan nyo ang dagat, akala nyo tahimik yan. Pero may kaguluhan sa ilalim yan. May mga waves yan. Na yan ang lumilikha ng malalaking waves kung saan masarap mag-surfing. That's life. Kagaya ng buhay yan. Kagaya ng ating buhay yan. Baba, alon, taas, baba, taas, baba. But we will maintain our trust in the Lord. Kahit ano pa man ang mangyari. Amen? So, the way people actually change when they are connected to the source of life and love. Amen? Hindi natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Kahit na sumigaw pa tayo, gusto ko na magbago. Oh? Di ba maraming mga connotation dyan? Gusto ko nang magbago pero hindi ko kaya kasi tao lang ako. Pero hindi ganun If we are connected to the source of life, we will be changed our life. Hindi pwedeng hindi ka mabago pagkat ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. Lahat tayo may kwento ng buhay. Lahat tayo may pinagdaan ng hindi mabuti. But when we receive the Lord Jesus Christ in our lives, nagbago yan. Wala bang pwedeng mag-amen diyan? Parang hindi nyo kayang tanggapin yung sinasabi ng Panginoon Di ba? Nabago tayo. Then, when they reconnected to the one by the Spirit, we produce love, joy, peace, and gentleness, and naturally in us. Yan po yung nasa loob na ng buhay natin. Nung tanggapin natin ng Panginoon, meron na tayong love. Meron na tayong joy. Amen? Meron na tayong kapayapaan. Gentle na tayo. Kung dati rascal ka. No? Ako pag may kaharap sa dole, at parang alam na alam kong maling-mali siya sa pakikipag-usap niya sa akin, minsan gusto kong maging rascal o maging, nawawala yung control ko. Kaya yung staff ko sasabihin sa akin, Sir, minor lang, minor. Kahit minsan maliliit na bagay, makakatanggap na lang ako ng notice sa dole. Pero sabi ko, buhay natin yan. Kaya yung staff ko, sabi ko, masanay ka. Dahil yan ay buhay natin sa HR. Amen? Napakasarap makita yung pagiging gentle natin. It will change yung kaharap natin. If we do good, kahit anong mangyari, yung tao na yan, magbabago yan. Amen? Kaya hindi natin kailangang alam niyo yun, stiff neck or no. Hindi na tayo ganun. Kasi connected na tayo sa Panginoon. Amen? Then, let us read this. Ito po yung pinagbili ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Amen? Sabi niya rito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Hallelujah. Father, thank you. Thank you for the word, O God. Thank you for the great commission. Thank you for giving us, O Lord, the power to preach the gospel and make disciples, O God, on earth
and all the nations, Father God. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. What is the true meaning of making disciples? First, this is entering into a relationship to help people trust and follow Jesus. Kailangan po, kailangan. Base doon sa napag-aralan ko, o nabasa ko, almost nasa 20% lang yung mga true Christians. Ewan ko kung tama yung data, but I can see it. Sa loob lang ng trabaho, tingnan ninyo, sa mga opisina, sa school, iilan lang ang Kristiyano. Napakadami nating dapat gawin. Amen? Hindi overnight, but we can do it. Amen? We just, parang kailangan lang nilang makapasok doon sa sinasabing relationship sa Panginoon. Amen? Then, it includes the whole process from conversion through maturation and multiplication. Mga mature na po tayo, tama? Isa lang ang sumagot sa akin. But alam ko, mature na tayo. Amen? So we can saturate. We can now have our people, the people around us to convert. Amen? Hindi sila sa pagsapi sa rema, kundi sa pagsapi sa Panginoong Yesus. Doon natin sila dalhin. Amen? How we interpret this Great Commission. God's heart break for every people in the world to save mankind. Wala pong iba. Hindi po niya inisip magpayaman dahil siya'y mayaman. Hindi niya inisip ang magandang muka dahil siya'y magandang nilalang. Hindi niya inisip yung magandang buhay dahil nararanasan niya na yan sa langit. Ang inisip niya na magpunta siya rito ay ang mga taong bayan. Tayo, na kanyang mga nilalang. Amen? Tayo po. What are the benefits of Great Commission? This is to experience us, to give us the experience ng power ng Panginoon. Amen? Makikita natin yan sa Matthew 28:18, yung binasa natin. It is for the glory of God. It is to express obedience and love. It is for eternal significance. Amen? It is for the joy of all people. Kaya ang sabi ng Panginoon, go to all the nations. Hindi niya sinabing, go to all, to your own family lang. Amen? Dapat lahat. And then, this is for abiding presence and fellowship of Jesus. It is simple. Kahit kayo, kaya niyong ipaliwanag itong sinasabi ko. Pero hindi dapat sa pagpapaliwanag lang. Dapat ginagawa natin. We have that ability. God make us intelligently. God give us power. Amen? Sinabi niya yan sa Acts. I think Acts 1:8 nakasulat yan. Mamaya, makikita ninyo. He gave us power. He gave us this, yung sinasabing confidence. Minsan, hindi lang natin ginagamit. Alam niyo, ako natutuwa ako pag nakikita ko si Pastora. Bagamat, hindi pa siya ganun kaayos, but she is trying.
Tayo, ginagawa ba nating mag-try? Do we reach out for people? Masarap. Masarap ang pakiramdam. Alam nyo, minsan, kahit sa informal na pag-uusap, napakasarap mailatag ang buhay ng Panginoong Yesus. May isa akong assigned head, nagko-complain siya sa akin. Sabi niya, "Sir, pwede ba akong humingi ng advice?" Sabi ko, "On what thing?" Sabi niya, "Sir, hindi ko na maintindihan dito kung ano yung labanan eh." Sabi ko, "Simple lang. Dito, politika yan. Dito, pataasan ng ihi yan. No? Pero tatandaan mo, always abide dun sa salita ng Diyos. Always seek the Lord every day. Paglabas mo pa lang ng bahay, manalangin ka na. Protektahan ka ng Diyos. Very informal yung pag-uusap namin. And after that, sabi niya, "Sir, ang gaan ng pakiramdam ko. Because na-share mo sa akin yung mga ganyang bagay." Minsan may lalapit na may kabigatan sa puso. Pagkatapos nating kausapin, nagiging maayos. Why? Kasi ang binabanggit natin ay ang kabutihan ng Panginoon. Amen? What is the spiritual meaning of waves? Ito yung mga binabanggit natin kanina. No? Doon sa araw-araw na buhay. No? Sabi niya dyan, they are often seen as symbol of growth, renewal, and transformation. At the same time, waves can also represent the unpredictability of life. Kaya, ang buhay natin hindi patag. Amen? Kasi there are waves of life. Kaya dapat yung resiliency nandiyan sa mga buhay natin. Nung last time, sabi nung isang staff ko, "Sir, magre-resign daw yung isang department." Sabi ko, "Bakit?" "Sir, parang hindi niya kaya. Lagi daw siya kasing nagkakasakit." Sabi ko, yan ang problema. We are always looking on that negative sa buhay natin. Marami tayong dapat ayusin. Lalo na sa mga kabataan. Lagi ko yung, laman ng isip ko yan lagi. Paano kayo magiging resilient? Konting hirap sa trabaho, umayaw. Konting pagsubok, nagugupo. Kailangan natin maging matibay. Kaya pagka nagbibiruan kami, sabi nung isang araw, umaten ako ng anniversary ng dati kong plantang hinahawakan. Sabi ng mga kabataan, dahil almost 50% kabataan, I'm trying to say to them, stay. Huwag kayong aalis. Magsikay kayo dito sa trabaho. Kaya pag nalalaman nila na 42, magpo-43 years in service, sasabihin nila sa akin, "Sir, paano ka tumagal?" It's very simple. Sabi ko, 3 bagay. Love your work, love your co-workers, and love yourself. On top of that, love God. Amen? Kasi siya yung magbibigay ng tibay sa'yo. Kahit saan bagay. Amen? There are waves, but there are calm. Di ba naalala nyo yung bangka ng mga disciples? Sumisigaw sila, "Panginoon, wala ka bang iniintindi? Ang lakas na ng alon, natutulog ka pa." Sabi ng Panginoon, "Kayong mga tao na walang pananampalataya." At sinabihan niya yung alon, "Tumahimik ka." At tumahimik yung alon. Sometimes we must do that. Hindi lang para sometimes, every time na may mga dumating na pagsubok, sabihin natin, "Tumahimik ka." At susunod dyan sa atin. Amen?
waves after waves of possibility is washing through each of us and attract us to one another. Pinaglalapit. Nakakita na ba kayo ng waves sa dagat? Di ba? Mula sa malayo, magkakahiwalayan. Pag lumalapit na yan sa pangpang, nagdidikit-dikit na yan. Nakakita na ba kayo? Oh, punta tayo sa dagat. Minsan ganyan. Akala lang natin, no? Pero it attracts us to one another. Like ngayon. Kasi isa lang ang pinag-uusapan natin. We attract each other. On one note, the gospel of God. Amen? Making waves paints a clear picture of what a grace-filled life is. Receiving God's goodness and passing it alone to others. Like a ripple that grows into a wave. Amen? Over time, this wave of grace can flow impact families and communities, even crossing ocean and national boundaries. Sa buhay lang natin yan, nag-uumpisa. At tapos, pag nag-shine ka na, nakikita na yan ng iba. Kaya minsan, sabi nga ni isang kapatid natin, hindi niya alam. No? Hindi man niya maisama dito yung kanyang mga co-workers, co-teachers, but nakikita sa buhay niya. Amen? Ganon ang epekto nito. Kung tayo po ay mamamalagi sa Panginoon at makikita sa buhay natin yan. Every day we are being changed from glory to glory. Amen? Kaya yung mga taong nasa paligid natin, na-amaze. Anong meron dito? Dati, ganito to eh. Pero ngayon, ganito na siya. Meron ba nagsabi na ang sama ng tao na yan, sasama ako sa kanya? Wala, di ba? Pero pag nakita, uy, ang buti ng tao na yan, ang bait. Ano kaya nangyari? Sasama ako sa kanya. Huh? Gumagawa ka na ng krimen, sasamahan ka pa, walang ganun. Pero pag gumagawa ka ng kabutihan, sasamahan ka ng tao. Minsan nakaka-flattered. Sabi ko nga, nung umaten ako ng anniversary, sabi ng mga ibang kasama namin doon, Sir, kailan ka babalik sa amin? Sabi ko, bakit? Anong meron? Sir, iba ka. Diba? Hindi naman tayo mahusay. Tayo ay pinahusay. Hindi tayo magaling. Pero tayo ay pinagaling. Amen? Dahil may Lord eh. May Lord. Amen? No matter, sabi niya, no matter where you are on your spiritual journey, making waves will show you how to fully experience life by embracing the grace of God and passing alone the reality of Jesus to others. Ito lang, bibigyan ko lang kayo ng 5 reasons why co-creation involves making waves. Number 1, waves of imagination. This disrupt the habitual mind, no? And seed, sabi niya dyan, new vision for self and others. Sometimes nahihirati kasi tayo. Ayaw nating gumalaw. Ako, lagi ko in-example yung mga staff ko dahil sila yung araw-araw kong kausap. Sabi ko nun sa isang payroll master namin, sabi ko sa kanya, mag-imagine ka. Distract. Huwag kang mahirati. Kung yan ay normal na ginagawa mo, don't do that again and again. Mapapagod ka. Maglagay ka ng ibang mga ideas. Mag-promote ka ng mga ibang isipin sa buhay mo. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Huwag tayong mahirati. Nag-come and go tayo sa church pagkatapos wala na. We must disrupt yung buhay natin. Hindi ko sinasabing guluhin nyo ang buhay nyo. Ang sinasabi ko, we must disrupt
yung whatever yung norms na ginagawa natin. Kung dati ang alam mo lang ay John 3:16, now, you have that Hebrews 11:1. Now, you have that John 14:6. Amen? Kailangan, binabago natin. Kaya nga may awit, lagi tayong binabago. And then second, yung waves of dissatisfaction. Tama na. Yung satisfied ka na sa sitwasyon mo. Okay lang, haya-hayahay lang. No. We must feel that dissatisfaction. Hindi mo makuha yung isang kapatid mo. Okay na ako dyan. Ayaw niya eh. Bahala sa buhay niya. Gawa natin ng paraan. Ang hirap. Alam nyo, madali siguro sabihin, pero mahirap gawin. But God will always empower us to do that. Amen? Then, wave of inspiration. Provide glimpse into your true purpose and empower you to stand in your fullness and speak your truth. Amen? It will inspire us. God life will inspire us. Kaya minsan nai-inspire tayo sa mga buhay ng mga kapatid natin. Gusto nating yumaman? We will not look on the person na poorest of the poor. We will be inspired dun sa mga taong umaasenso. Anong ginawa nila? Sabi ng iba, huwag tayong gaya-gaya. No. Makigaya tayo. Kung nakita nyo si Sister Nancy na laging nag-abroad, bakit hindi nyo ba kayang gawin yun? Aim for that. Di ba? Galing ng Korea si Pastor. Sabi ko nga kanina, Pastor, kumusta yung Korea? Marami pa rin bang Koreano? Galing sila Brother Mick at Sister Jen sa Japan. Napakagandang puntahan na bansa. Tahimik. Kaya ba natin yun? Kaya yun. We should look sa inspiration na mabuti, yung makakatulong sa atin. Amen? Kasi, maganda yung makasama mo, yung inspired. Kasi may inspired ka din. Tayo mga Kristiyano nagsasama-sama dito, hindi ba tayo inspired? O, tingnan nyo, di wala kayong sagot, di ba? Ako inspired. Inspired na inspired ako. Why? Kasi dumating ako dito kanina, aapat pa lang kami. Ngayon, marami na tayo. Amen? Kahit may ulan. Inspirado kang pumunta sa church. Why? Makikita mo kasi nandito yung mga kapatiran mo na masaya. Nandito yung mga kapatiran mo na yumayaman. Amen? So, dapat inspired tayo. And, waves of insight. Amen? Sometimes, diyan nagkukulang ang ibang mga Kristiyano. Amen? Yung experience of belonging. Yung insight of never being, parang, alam nyo, yung nasa-set apart tayo na-outcast. No, dapat tingnan natin. Ano ba yung dapat, yung mabuti, yung maganda, yung maayos. Dapat meron tayong magandang kaisipan. Lagi. Lagi-lagi. Kaya sabi ni Sister Mako, hayaan nyo, sa Congress pa lang naman pasado yan eh. May kausap na isang congressman. Sabi niya, it will not disrupt yung church, parang yung kaugalian daw ng simbahan. But yung batas na to, parehas lang yan. Ano pa man ang mangyari, divorce pa rin yan. But we will pray na yung batas na yan ay hindi pumasa sa ating Senado. Bagamat nagkaroon ng changes sa Senado,
No, nawala si Subiri, pumalit itong si Escudero. Pero alam naman natin si Escudero ayaw niya ng divorce. Kasi sila pa rin naman ni Hart. Nabalita lang, nabalita. Nahiwalay na sila. Pero sila pa rin. Sila pa rin. Amen? Then, waves of love. Okay? Yung pag-ibig, hindi yan nagbabago. That's the beginning of all. And that is the very favorite of all of us. Love. Yung pag-ibig, kailanman, hindi magmamaliw. No? Dahil ang una nagpadama niyan sa atin ay ang Panginoong Yesus. Amen? Sabi ko nga, this all passages or this all PowerPoint are just words of para maano tayo, magising. Pero these are all self-explanatory. Amen? If there are waves, problems, alam naman natin yan, hindi nawawala yan. Confusion, challenges, hazard, good or bad, wrong or right, merong mabuting balita. Yung waves of the gospel, the good news, continuous learning through, amen? Through the gospel will result salvation and assurance of abundant blessing from God. Okay? Kaya anything, any challenges, huwag tayong mag-alala kasi may gospel. Yung gospel, bad news, may good news. Okay? Why is the gospel so important to us? Because it is the best news of all. Kahit ano pang ganda ng balita sa dyaryo, wala yan. Pinakamahusay pa rin balita, o pinakamabuting balita pa rin, o pinakamayamang balita pa rin, ang gospel ng Panginoon. Amen? Walang iba. Huh? The gospel, yung binigay ng Panginoon sa atin, will renew our life. Will change our life. Pag nakabasa ka ng isang magandang balita, buong mga manggagawa ng kumpanya ay makakatanggap ng 5 buwang sweldo. Salamat, Pastor Mabel. Ang lahat ng mga manggagawa ay makakatanggap ng Lifetime Achievement Award. Ang saya. Pero alam nyo, ang pinakamabuting balita, basahin nyo ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Pag narinig mo yun, you are assured. Amen? When you receive the Lord Jesus Christ, you will be saved. Ang gandang balita nun. Wala kang gagawin. Amen? Hindi ka mag-strive. Tatanggapin mo lang ang Panginoong Yesus. At sure ka na meron kang matatanggap na biyaya mula sa Panginoon. Amen? What happens when we preach the gospel? Ibinabalik nito yung ating sarili. Pinatatatag nito yung ating sarili sa isang matibay na relasyon. Kasi yun po yung ugat ng buhay ng Diyos. Kaya kung tayo po ay magsasabi ng salita ng Panginoon o tayo po ay magpipreach, it energizes us to observe all the God-given commandment and blessing. Amen? May ko-connect ka.
At maiko-connect mo din yung mga taong pinagsasabihan mo nito. Naunawaan niyo po ba yun? Amen? Why it's important? It is the central act of worship. Without preaching the gospel, walang church. Wala po tayo rito. Kung hindi ibinigay ng ating pastora ang buhay niya para sa Panginoon, wala tayo rito. Kung hindi niya pinag-aralan at binahagi ang salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa namin, wala tayo rito. Maybe, nasa ibang lugar tayo. Amen? Yan po yung kahalagaan niyan. And sharing the gospel is crucial sa mga pananampalataya ng Kristiyano. Okay? Parati natin sinasabi, gospel is salvation of eternal life. And giving us eternal life. Gospel is the good news that changed our life. Kung wala yan, kung hindi natin napakinggan yan, kaya maraming salamat kay Apostol Pablo. Dahil siya yung nagsabi niyan sa atin. Siya yung nagparating niyan sa Asia, sa bansang Pilipinas. Salamat sa mga misyonaryo na isinugo ng Panginoon para tayo maabot ng magandang balita. Salamat sa ating mga leader na patuloy na nagsisikhay upang pag-aralan ng salita ng Diyos at maibahagi sa atin. At siyempre, salamat din sa mga kapatirang patuloy na nakikinig at nagiging mayabong dahil sa salita ng Diyos. Amen? For I am not ashamed, sabi nung kanta kanina, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Yan po ay mababasa natin sa Romans 1:16. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. Amen? While some hesitate to share the faith, it is essential for many reasons. There are 10 crucial reasons to share that part of God's Word. Kailangan. Number 1 is to fulfill the Great Commission. That is the primary reason why we are here. Why we are attending this service. That is our prime. Amen? Yung ating primary reason is to share the gospel. Amen? To fulfill the Great Commission. Number 2, to love our neighbors. Hindi ko na po binabasa kung ano man yung nakalagay dyan. Nilagay ko lang yan. Because by sharing the gospel, we are helping others find hope, peace, and purpose in their lives. Pakinggan nyo yan. Basahin nyo yan. Amen? And then, to spread the truth. But nothing but the truth. To spread the good news. Minsan, yung katotohanan that will set us free. Hindi pala minsan. Yan po yung magpapalaya sa atin. Amen? To follow Jesus' example. When Jesus was here, amen, for the past 33 years ng kanyang buhay, wala po siyang ginawa kundi mag-share ng gospel. Kahit saan siya nandoon. He never let down yung guard ng kanyang buhay. He always share it. Wala siyang pagod.
Kaya sabi ko nga, paano kaya kung nandoon tayo? Araw-araw. No, kung tayo kaya yun, walang sasakyan, kamelyo lang, simbagal ng pison. No? Ang nilalakad, milya-milya. But they never stop doing kung ano yung gusto ng Ama na ipagawa sa Kanya. Tayo may sasakyan na. Tamad pa. Ang laging katwiran, traffic. Guilty. I am guilty on that. Amen? In Luke 19:10, sabi niya, Jesus said, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." By sharing the gospel, we follow in Jesus' footsteps and do what He did during His time on earth. To bring glory to God. No? Sharing the gospel is also a way to bring glory to God. In Psalm 96 verse 3, the psalmist says, "Declare His glory among the nation, His marvelous deeds among all peoples." By sharing the gospel, we are declaring God's glory to others. And then, to help others find peace. Sabi doon sa John 14:27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world give. Do not let your heart be troubled and do not be afraid." By sharing the gospel, we are helping others to find peace that surpasses all understanding. Minsan nagugulat kayo. O nagugulat tayo. Ang daming problema ng Kristiyano na yan, pero bakit lagi pa rin siyang nakatawa? Hindi po siya baliw. No? Siya ay nakatawa, masaya, dahil alam niya may kakampi siya. At ang kakampi niya ay di magigiba ni numan. Kaya minsan pagka nasa office, sasabihin ng mga staff ko, "Sir, parang hindi ka apektado." Sabi ko, "Why?" Alam ko, kaya natin yan. Eh, Diyos eh. "Sir, hindi ka ba napapagod?" Napapagod. Bakit hindi? Tao lang tayo. Kung ang Panginoong Yesus nga, napagod eh. Pero masaya tayo na gagawin ang trabaho natin. Because we believe that God is on our side. Kailangan may kapayapaan. Pagpasok mo sa isa, yung sinasabi nga ni Pastor Mabel, pagpasok niya sa loob ng isang room, kapayapaan ang dumarating. Nagiging masaya. Kami noon nila Pastor Ases, meron kami mga kwento niyan. Malungkot na ang lahat. Pero pag dumating kami, nag-e-enjoy, sumasaya. Kasi may iba tayong dala. Pag lumago ang buhay mo sa problema, sorry to say, lalago ang kalungkutan sa iyo. Pero pag pinalalago mo yung kasiyahan sa buhay mo, kapayapaan ang darating sa iyo. It's very simple. God is our joy. And God is our Redeemer. Amen? Then, it helps others find their purpose. Sabi dun sa 2 Corinthians 5:17, Paul says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." By sharing the gospel, we are helping others find new purpose and direction in their lives. Hindi na sila monotonous. May pagbabago. Again, lagi ko yung sinasabi sa mga nakakausap ko.
Huwag kayong masanay sa isang linya. Gawa kayo ng mga idea. Kasi ang purpose nyo ay mag-isip. Ang purpose nyo, kaya may mga tinasabi tayong, nagpagbabago sa buhay. We should learn to change. Nothing in this world is permanent. Only the Word of God. Amen? Kaya lagi, bawat ginagawa natin, dapat may pagbabago. I challenge you, lalo yung mga kabataan. Huwag tayong masanay sa ganito lang na sitwasyon. Look, tingnan natin yung malayo. Maging visionary tayo. Because we have purpose in life. Amen? To help others find hope, we should let them find hope. Sabi sa Romans 15:13, Paul says, may God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Wala nang pag-asa. Pero tayo, laging may pag-asa. Kahit mali pa yung sinasabi ng news sa pag-asa about the storm, tayo laging may pag-asa. Ano man ang storm na dumating sa buhay natin, lagi tayong may pag-asa. Amen? To obey God's word, that is very simple. But, sabi ng iba, hard to do. To obey God's word. Kaya maraming naliligwak sa buhay. Amen? And then, to help save souls. Yan po yung purpose. Nandito tayo para tumulong sa iba na maligtas. Nandito tayo para magamit ng Panginoon sa pakikibaka laban sa mundong ito. Nandito tayo para gamitin ng Panginoon para mapuno ang langit. Amen? Kaya namimiss ko yung G12. Marami ng pagbabago, pero napakaganda ng multiplication. Mula sa isa, naging 2, naging 4, naging 8, naging 16, naging 32, naging 64, and so forth, and so forth. Amen? Napakaganda nun. Hindi tayo ganito lang, na mas marami ang bakanting silya. Dapat walang bakanting silya, nagtatayo ang pangiba. Amen? This is a challenge sa ating mga anak ng Diyos. 3 ways to show people of God's love. Number 1, show ourselves to them as a model of Jesus Christ, life through our life testimony. Alam naman po natin, ang buhay ng Panginoon dito. Kagaya ng binanggit ko kanina, ang Panginoon kahit anong mangyari, nakatindig, nakatayo para sa katotohanan. No compromise. Pag pinag-aaralan natin ang gospel, kahit sa mga synagogue, kahit sa mga churches, pag nagsalita siya, ang lahat ng mga tao lumalapit sa Kanya. Why? Kabutihan ang sinasabi niya. So, tayo, ganun din ba? Tayo ba ay nakatayo o nakatungtong sa kabutihan ng Panginoon? Nabanggit ko kanina, kung tayo ay masama, palaaway, walang respeto sa kapwa, hindi sasabihin ng kausap mong, sasama ako sa iyo kasi ganyan ang ugali mo. Amen? Pero kung ikaw ay mabuti, nalalapitan, maayos,
magaling makipag-usap, punong-puno ng pananampalataya, ang sasabihin ng tao, sasama ako sa iyo kasi nakikita ko sa iyo ang Panginoong Yesus. Diba? Kakaiba yun. And then teach and bring them in the safe place, the Church of Christ. Wala na pong tahimik na lugar ngayon. So bring them to church. Bring them to Christ. Dahil doon lang ang buhay na tahimik. Amen? And then, serve them the way Jesus served His disciples. Remember the washing of the feet? Nung sinabi ni Apostol, ni Simon, Panginoon, ba't mo uhugasan ng paa ko? Hindi ako karapat-dapat. Pero ano sabi ng Panginoon? Pag hindi ko ito ginawa sa iyo, hindi ka kabilang sa akin. Kaya sabi ni Simon, Panginoon, baka pwede pati katawan ko, abuso, no? Paa lang ang hinuhugasan, gusto pati katawan. Pero that is the life of Jesus. He always served. He always served. Amen? So siya ang leader natin. Dapat maging servant din tayo. We are not here, we are not pastor para pagsilbihan. We are pastor to serve. We are leader to serve. Kung gusto naming magsilbi kayo, dapat magsilbi muna kami para maging modelo ninyo kami. One time, nasunog yung manor. Ewan ko kung buhay na yung mga ibang kabataan. Merong conference dito noon. Nandito sila Joyce Myers. I think some pastors, great pastors, nagkasunog sa manor house. Maraming nasunog doon na mga kapatiran. So may isang pastor, sabi nung isang leader, Bro, tulungan mo naman ako, buhatin natin to. Ilabas natin. Ayaw kumilos kasi pastor daw siya. Pastor ako. Kung ganun kami sa inyo, pastor ako. Bakit ako maglilingkod sa inyo? Pastor ako. Palagay nyo, magpupuntahan sa church sa mga tao? No. We are here. We are being appointed as leader because we are willing to serve. Kahit ano pa yan. We are willing to serve. Amen? Sabi sa Acts 17:8, and he said, Jesus saying this, it is not for you to know times of season which the Father has put in His own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Hindi tayo tumatayo sa sarili natin. We were given by God or by Jesus Christ power. Ito po yung puwersa na magbabago ng buhay. Ito yung puwersa na mag-aayos ng sitwasyon. Ito yung puwersa na magbibigay kagalingan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, wag po tayong matakot. We should do the Great Commission because the Lord gave us power. Amen? And the gospel is the avenue of God's power and blessing. God has done a lot of things. He built majestic mountain. Nakakatuwa. He done a lot. He placed the sun, moon, and stars and enabled them to sing. He told the ocean where to go. Lahat nilikha ng Diyos. Ito yung pagpapakita ng power ng Diyos. Even us. Hindi po tatay at nanay nyo gumawa sa inyo.
You were made by God. Kaya ang sabi nga sa Bible, nasa loob ka pa lang na sinapupunan ng nanay mo, alam na alam at kilalang kilala ka na ng Panginoon. Sabi sa Numbers, even the hair, even the numbers of your hair, alam ng Panginoon. Amen? That is His power. God's great power touched us through the gospel. Not only that, but His power filled us as the same Spirit who raised Jesus from the dead now dwell in us. Romans 8:11. So when we think little of the gospel, we think little of God's power. Siguro, matatanong natin, ano bang bisa ano bang bisa nitong gospel na to sa buhay natin? Amen? Sometimes, we didn't think. Akala natin, maliit na bagay lang yan. No? Akala natin, yung gospel is just a part of the Bible. Pag pinag-aralan ninyo, yan po yung buhay ng Panginoong Yesus. Yan yung buhay natin. Yan yung malaking bagay sa atin. No one knows. May mga nababasa tayo. Enjoy because life is short. But for us, Christian, enjoy because God gave us life. Amen? At naniniwala tayo na we will live long. Salamat po sa apat na nag-amen. Yung iba yata ayaw na. We thank God because He assures us that we will be having life abundantly. Amen?